Hello! Kamusta po kayong lahat? Sana kayo ay okay ngayon. So, ito po yung gabay nyo for today. Gabay ngayon. Okay, this is for all zodiac signs. So, hanapin nyo lang po sa timestamps yung corresponding times at saka yung signs ninyo. So, kung alam ninyo yung sun, moon, rising, and Venus signs ninyo, makaka-jump kayo easily. Itatap nyo lang yung sign and may ano doon, yung equivalent na oras, no? So, ugaliin nyo po magbasa lagi ng mga description natin kasi nandyan po yung details, okay? So, yan. Pinapadali ko na po yung buhay ninyo. Ako na po yung naglalagay ng timestamps, o diba? I hope na appreciate nyo yan. Okay, so start na tayo. This is just a small reading kasi 12 signs ito na i-compress ko into one video. Okay, let's start with Aries as usual. Fire signs, air signs, earth signs, and water signs. Okay, Aries. Kamusta, Aries? Ito yung gabay mo for today. Ang main energy mo for today is the Queen of Wands. Okay, ang ibig sabihin nito, there is a strong fire sign energy. No? Pwedeng ikaw yan actually, no? So, ang main energy mo for today is be comfortable sa iyong own skin. No? Maging confident ka. So, yan yung overall energy mo. Ano yung magiging challenge mo for today? You have the Fool. Okay? So, ang challenge mo today, kung willing ka bang mag-take risk sa ibang bagay, no? How ready are you para magsimula nitong project na to or kung ano man itong bagay na gusto mong simulan? No? Ito, yun, yung pagiging, yung readiness, no, na magsimula at saka yung kung willing ka na mag-take ng risk. And ano naman yung magiging outcome for you? Outcome mo is the Sun card. Okay? So maganda. Alam mo kung ano man yung sisimulan mo. Tama si Queen of Wands, Aries. Kailangan mo lang puhunan yung sarili mo. Magtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Maniwala ka sa sarili mo. Maging confident ka. No? At magagawa mo yan kasi you have the Sun card. Ang ibig sabihin lang, maganda yung outcome nitong araw na ito. Kung ano man tong gagawin mo, positive yung resulta. Okay? So, yan yung gabay mo for today. Lipat na tayo kay Leo. Hello, Leo. Kamusta kayo? Sana kayo ay okay. Ito yung gabay ninyo para ngayong araw na ito. So, basahin nyo yung intro para sa additional informations. Leo. So, ito ay maiksing reading lang since marami kayo. Maraming signs. Overall energy mo is 5 of Swords. Leo, you have to be careful itong araw na to na hindi ka, alam mo yon, yung makipagtalo ka, makipag-away ka, makipagsagutan, yung papasok ka sa mga argumento, no? So, yan. Maging wise ka na, maging wise ka ngayong araw na to. Piliin mo kung ano yung mga bibitiwan mong salita, no? So, maging maingat ka sa mga choices mo ng salita kasi pwedeng, pwede may makaaway ka or hindi kayo magkaintindihan. So, ano na main challenge for you today? You have the Hanged Man. Okay? So, siguro yung magiging challenge mo para ngayong araw na to, Leo, kailangan mong mag-sacrifice. Oo. Kailangan ikaw na yung magparaya. So, ayan, parang nagre-relate sila actually. So, siguro dito, instead na makipag-away ka, mas pipiliin mo na lang na, hindi na lang makipagtalo with the Hanged Man. So, wise choice yan. Hindi naman ibig sabihin na nag-retaliate ka or parang ikaw yung nagparaya, mali ka agad or
or talo ka, ang ibig sabihin lang no, mas wise ka kaysa dun sa isang tao na na kalaban mo. Yun lang yun. Okay? So pwedeng may delays din. So pwedeng isa yun sa challenge mo ngayong araw na to. Expect mo na may mga matitenga, may mauudlot, no? May madedelay. So, ano yung magiging outcome mo? So, kung may hinihintay ka, ibig sabihin, baka maghintay ka pa, no? Hindi pa matuloy ngayon. You have the Hermit. So, pwedeng may Virgo energy. Okay. Alam mo, Leo, yung outcome mo, the Hermit, mas magiging wise ka ngayong araw na to. No, may marirealize ka dahil dito sa may enlighten ka about something. I forgot to tell you with the Hanged Man and with the Hermit. So, merong malakas na energy ng enlightenment, no? So, pwedeng mabuksan yung bagong pananaw para sa'yo or mas maunawaan mo yung mga bagay-bagay and also, mahahanap mo na what you're seeking for. Kung ano man tong hinahanap mo, mahahanap mo yan today. Okay, Leo? Move na tayo kay Sagittarius. Hello Sagittarius, ito yung gabay mo ngayon. So kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe, paki-like and follow na rin yung aking FB page. Overall energy mo Sagittarius, you have the Temperance card. So pwedeng merong Sagittarius energy. Okay? So ibig sabihin, siguro mas magiging mahaba yung pasensya mo ngayong araw na to. Yan yung overall energy mo Kung paano mo kokontrolin tong emotions mo, kung paano ka, hanggang saan mo kayang magtiis, no? So, pagiging mapasensya, no? Also, pwede rin ito may kinalaman sa kung ano yung mga bagay na dapat mo munang pakiramdaman or tansyahin or balansehin, no? Kumbaga parang testing the waters bago ka lumusong dun sa tubig. Pero this is more on pag-extend ng iyong patience at saka moderation, no? So yun, pwedeng ina-advise sa'yo ng card na to na hinay-hinay sa mga bagay. Ano yung magiging challenge mo, Sagittarius? You have the Justice card. So, pwede may Libra energy din. Alam mo, Sagittarius, yung challenge mo is kung paano ka magiging fair without yung hindi ka naman nagmumukhang paano ba? Basta ang challenge mo dito, paano ka magiging yung kumbaga, yung hindi bias, nasa gitna lang, no? Paano mo ibibigay yung fair judgment mo about something? Yan. No? So, mukha nga may binabalance ka. Kasi with the Temperance card and Justice, parang may binabalance ka dito. So, ito yung challenge mo. Kailangan kasi in between ka lang. Wala kang kinikilingan dito. No? With the Justice card, kailangan wala kang pipiliing side. Kumbaga, doon ka lang sa gitna. Yung nasa yung ano ba tawag dito, yung tama lang, hindi ka pwedeng kakampi. Kailangan maging fair ka kung gagawa kang decision, no? Ito yun. Kung mamimili ka, maging fair ka kung magde-decide ka. Okay. Paano mo babalansin yung mga bagay-bagay na hindi naman lilitaw na biased ka, alam mo yun. And the outcome will be the Empress. So, tatlong major cards itong meron ka ngayon. So, pwedeng may major na mangyayari today. Something na hindi mo ginagawa or nangyayari sa araw-araw na buhay mo. No? So, may Empress. Ang nakikita ko magiging naman, magbubunga ng maganda tong bagay na to. With the Empress card. Kung ano naman yung gagawin mo, yung kahihinat na nito will be very productive. No, yung araw mo magiging productive. So, ibig sabihin, matatapos mo lahat yung dapat mong gawin. Ma-accomplish mo yung challenge mo. Masosolve mo yan. No? Okay? So, pwedeng, also, Justice card is about kaanihin mo kung anong tinanim mo At mukhang ganun din yung Empress kasi, alam mo,
Yung Empress, lumilitaw yan kapag harvest time na. No, halimbawa, nahinog na yung mga pananim mo, o kaya kabuanan na, may mga anak na, yung tipong ganun yung darating ka na nga dun sa harvest time. So, ayan, mukhang yan yung magiging outcome mo today. So, move na tayo kay Gemini. Hello Gemini, kamusta ka? Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe, paki-like and follow na rin tong aking Facebook page. Ito yung gabay mo para sa araw ngayon. So ano yung magiging overall energy mo, Gemini? Oho, Ten of Swords. So mukhang matatapos na kung ano man tong bagay na matagal mo nang pinaghihirapan, Gemini, or pinagpapaguran. Meron kang Ten of Swords dito. Ito yung ending na hinihintay mo sa wakas. Kung gusto mong matapos na yung kalbaryo mo, gusto mo na matapos tong bagay na tumu-torture sa'yo, na bagay na nagpapahirap sa'yo ng matagal, ito na yun. No, ibig sabihin nito, Gemini, itong araw na to, finally makakalaya ka na sa suffering mo. Kung ano man tong bagay na to na nagpapahirap sa'yo ng matagal, no? O, mawawala na yung burdens mo. At least positive yan. May ending man, at least, diba? Tatapos na yung dapat matapos, tsaka yung suffering mo. Ano yung magiging challenge? Page of Wands. Okay? Alam mo, ang mahirap dito kasi, kahit na mag-e-end na to, parang ikaw mismo, yung pinaka-challenge dito sa'yo parang may fixation ka pa rin dyan sa bagay na yan na magtatapos ko ano man to Alam mo, kahit na nagtapos na, parang curious ka pa rin, parang interesado ka pa rin. So, yun. Alam mo yun, hindi ko masabi kung paano ka totally makakalaya dito kung ganito pa rin yung energy mo na parang kahit may ending, parang hirap kang pakawalan yung ending na yan, no? Kung ano man yung magtatapos, parang merong part of you na oo, parang magiging masaya ka kasi matatapos na yung paghihirap mo, pero parang may parte pa rin sa'yo na na hindi mo pa rin totally ma-detach yung sarili mo dito, or parang yun nga, kagaya ng sabi ko, fixated ka pa rin dito sa bagay na yan, no? So ano yung magiging outcome? The Chariot, kailangan mo lang mamili, Gemini. Alam mo, magiging 100% successful tong bagay na to kung talagang makakapag-desisyon ka. Yun yung outcome mo. May naghihintay sa yung victory, may naghihintay sa yung success dito, pero dapat ma-overcome mo yung hesitation mo. Kasi pwedeng nako-confuse ka or hindi mo alam ano yung pipiliin mo rito. Pero most likely, 90% magsasucceed ka rito. Kailangan mo lang makagawa ng tamang decision. Kailangan mo makapili. Okay? Gemini, move na tayo kay Libra. Hello Libra, kamusta ka? Ito yung gabay mo para sa araw na to. So, para sa mga additional information, punta kayo sa intro. Pakinggan yung intro, no? So, kung bago ka dito, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel and paki-like and follow yung aking FB page. So, ito yung gabay mo ngayong araw na to. Ano yung main energy mo, Libra? Meron kang Page of Swords. Okay. So, pwedeng napaka-curious mo about something, Libra. To the point na parang hindi mo na namamalayan sa sarili mo na alam mo yun, nagiging stalker ka na, or para ka ng CCTV dyan sa bagay na yan o person na yan na nag-i-stalk ka. Alam mo yun, yung to the point na pinupuntahan mo na yung FB niyang tao na yan, o kung ano man sa social media, parang sinusundan mo na bawat galaw niyang tao na yan. So, yan yung main energy mo, Libra. No, hindi ko alam bakit ka ba nakikurious dyan sa tao na yan, at bakit hindi mo na namamalayan sa sarili mo na nagiging stalker ka na pala, no? So, ano yung challenge para sa iyo, Libra? Ang challenge mo, Libra, kung paano mo gagampanan lahat itong obligasyon na to, no?
Yung tipong nabibigatan ka na dito sa mga inako mo. Pero alam mo yun, para ka pa rin nagpapakabayani or nagpapakamartir na pinipilit mo pa rin kayanin lahat or pinipilit mong gawin yung mga responsibility ng iba na dapat ay ina-assign mo na lang. Kanila na yun eh. Pero alam mo yun, inaako mo pa yan. Libra, masyado kang bayani. Yun yung challenge mo. No? Ngayon, parang yung iba sa inyo siguro, baka yung challenge ninyo, kumuha kayo ng, napasubo kayo about something kasi inako ninyo, pero na-realize nyo na hindi nyo pala kayang i-deliver lahat itong kinumit nyo sa sarili ninyo, no? Kung ano man tong mga inako ninyo. So, na-overcommit ka. So, pwedeng ganun, Libra. Ano yung magiging outcome natin? Itong araw na to, Libra. Outcome mo, the Knight of Swords. Okay. Alam mo, Libra, nakikita ko, pwede mo namang magawa yan. Kung ano man tong kinumit mo ngayong araw na to. Kaya alam mo ka, magmamadali ka. Ayan. Maghahabol ka tuloy sa deadline. So, in short, ikaw rin ang, alam mo yon, na ilagay mo yung sarili mo sa alanganin. No? Na-hassle ka tuloy dahil dito nag-overcommit ka. No? Pero most likely, Libra, masosolve mo to. Yun nga lang, hindi natin masasabi kung kung magagawa mo ba siya ng maayos since magmamadali ka. So, ayan. Yan yung outcome mo, Libra. At saka isa pa, may sinasabi dito about wag kang maging ano ba yan? Yung mabilis manghusga ngayong araw na to, Libra. Okay, so pwede kang may makadeal na kapareho mong air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Hello, Aquarius. Ito yung gabay mo para sa araw na ito. Kung bago ka dito, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Paki-tap yung bell icon din. At syempre, kung bago ka sa aking Facebook page, paki-like and follow. Para sa additional na mga info, panoorin nyo yung intro. Overall energy mo, Aquarius, you have 2 of Wands. Sa dami nakakuha nito ngayon. Oh. So, yan. Pwedeng iba sa inyo dito. Ang overall energy nyo, nag-aalangan ba kayo? Natumuloy or mag-take ng risk? Yan. Or pwedeng iba sa inyo, naghihintay. Naghihintay kayo ng miracle, naghihintay kayo ng opportunity. Alam mo yun? Kung, parang basta tsumechempo kayo, naghihintay kayo. Pero may mga plans na kayo. No? Hinintay nyo na lang yung perfect timing kung kailan nyo gagawin yung mga pinaplano ninyo. Kumbaga, naghihintay kayo ng opportunity. Yung challenge mo is the Magician. Ayan na nga. Oh, talagang nagre-relate sila. Oh, paano mo uumpisahan? Yun yung problema mo. Okay? Alam mo kung anong maliwanag na sagot sa'yo ni Magician? Aquarius, kung nag-hesitate ka, nag-aalangan ka, or naghihintay ka pa ng perfect moment, huwag ka na mag-procrastinate. Yun yung mensahe niya. Kasi mukhang ang challenge mo dito, hindi mo alam kung paano mo gagawin or uumpisahan tong mga plano mo. Ang indication ni Magician, kumpleto ka na lahat ng resources. Ayan na lahat ng kailangan mo. Ano pa bang hinihintay mo? No? So, ayan. Ibig sabihin, huwag mo na ipagpaliban yan. Yun yung advice. Gawin mo na yung dapat mong gawin. No need na mag-hesitate kasi nandyan lahat. It seems na ready ka na. Ikaw na lang talaga hinihintay kailan mo gagawin. Ano yung outcome? Meron kang Chariot. O, ayan. Kung nagda-doubt ka sa sarili mo, ayan, you have the Chariot. Ang ibig sabihin lamang nito, there's no reason to doubt. Kasi, magiging successful yan with the Chariot card. No? Importante lang makapag-decide ka na right now. Kasi hindi nyo, yung time is of the essence. Yung nafe-feel ko rito na, oo, malaking chance mo mag-succeed, pero kailangan ma-make up mo yung isip mo at saka makapag-decide ka. At syempre, mag-take ka na ng risk. Huwag ka na mag-alangan. Ituloy mo na yan. Okay? Hello, Taurus. Ito yung gabay mo para sa araw na ito.
Kung bago ka dito sa aking YouTube, tsaka Facebook, don't forget to subscribe. Pakitap yung bell icon. Don't forget to like and follow yung ating FB page. At para sa mga additional info, panoorin ninyo yung intro. Overall energy mo, Taurus, is 5 of Cups. Ito yung, alam mo, hanggang ngayon yung energy mo, Taurus, lumipas na yung bagay na yan. Wala na, pero hanggang ngayon, alam mo yun, pwedeng umaasa ka pa rin or nangihinayang ka pa rin dyan. Kahit na alam mo na wala nang pag-asa or hindi na babalik. No? So, yan yung overall energy mo. Nag-aaksaya ka ng energy dun sa mga bagay na hindi na, alam mo yun, wala na, hindi na babalik. No, ayan. Alam mo nang hopeless yung bagay na yan, pero hindi mo pa rin mapigilan yung sarili mo. Nandun ka pa rin. Nag-ano ka pa dyan yung, nalulungkot ka pa rin, nangihinayang ka pa rin, no? Ano yung magiging challenge? Alam mo, Libra. Taurus. Correction, Taurus. Challenge mo, paano magiging masaya? Ayun, oh. Alam mo, Taurus, magiging masaya ka pa rin. Alam mo kung bakit? Dito kasi sa 5 of Cups mo, hindi naman lahat nawala eh. Hindi mo lang na-appreciate kung ano yung naiwan sa'yo dito. Or pwedeng dahil sa sobrang fixation mo dun sa mga bagay na nawala o kung ano man yung nawala na yan. Yung attention mo nando na lang na nakakalimutan mo na meron pang iba dito sa likod mo. May 2 cup pa dyan. So, tao man yung tinutukoy dyan o kung ano man, missed opportunity o ano, nakakalimutan mo na pwede ka pa uling maging masaya or meron pang mga, alam mo yung iba pang nagmamahal sa iyo dyan, no? Ayan, yun yung challenge mo. Paano ka magiging masaya ngayong wala na ito, kung tao man ito o bagay o kung ano man. Outcome mo, Taurus. Dapat ma-appreciate mo, Taurus, kung ano yung mga meron pa dito sa buhay mo. Kung ano yung meron ngayon. Huwag ka na mag-focus dun sa nawala. Mag-focus ka kung anong meron ka. Yun yung ano mo, yun yung inspirasyon mo. Yun yung pagtuunan mo ngayon ng energies mo. Huwag yung mga bagay na nawala. Kasi wala na yun eh. So, outcome mo, Taurus, is the Knight of Swords. So, may tendency, Taurus, na maging rush ka sa decisions mo. So, ang ibig sabihin niya, ang advice sa'yo, huwag kang maging padalos-dalos dahil lang, alam mo yon, masama yung loob mo, confused ka. No? So, kailangan gamitin pa rin yung logic. Yun yung sinasabi ni Knight of Swords sa'yo. No? Pairalin pa rin yung kukote natin, wag yung mga emotions natin. Wag kang magpadala dito sa mga negative emotions mo. No? I-learn to appreciate yung mga blessings mo sa harapan mo ngayon. Wag ka na mag-focus sa bagay na wala na. And wag ka rin gagawa ng mga bagay na pagsisisihan mo later dahil lang you're confused or alam mo yun, wala kang nagmamadali ka. Ayan. So, pwede rin may air sign energy, Gemini, Libra, Aquarius. Hello, Virgo. Ito yung gabay mo para sa araw na ito. So, para sa mga additional info, pakinggan mo lang yung intro. At kung bago ka dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and tap the bell icon. At kung bago ka rin sa aking Facebook page, paki-like and follow. Overall energy mo, Virgo, is 5 of Cups. Dami nyo nakaka-receive nito. So, overall energy mo, you are deeply saddened by something. Hindi ko alam kung ano tong nangyari. Or mangyayari ngayong araw na to na, alam mo yun, magpapadown ng spirits mo, malulungkot ka, manghihinayang ka. Or grieving about something. No, alam mo na hindi na babalik, no, imposible na. Yan yung main energy mo. Anong challenge mo? Virgo, you have Queen of Pentacles. Okay.
Paano ka magiging grounded? Yun yung challenge mo. Kasi parang ang sinasabi ni Queen of Pentacles dito, kailangan mo i-ground yung energies mo. O siguro nga naapektuhan dahil sobrang down mo lately or sobrang down mo ngayong araw na to. May bagay na nagpapalungkot sa iyo or yung energy na nanghihinayang ka dito sa bagay pero kahit alam mong hindi na siya babalik. No? O siguro nga kasi alam mo hindi na babalik kaya gano'n na lang yung panghihinayang mo. Okay? So ang challenge mo is paano mo babalansehin itong mga bagay-bagay na to, paano mo i-ground yung energies mo, paano ka magiging productive kung ikaw ay depressed, sad, or very low yung spirits mo. Yun yung challenge mo. Okay? So pwedeng you are dealing with kapareho mong Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay? Paano ka magiging accomplished nitong araw na to? Paano ka magiging productive kung ganyan yung spirits mo? Mababa yung energies mo, depressed, sad, no? Outcome mo is Four of Swords. Okay. So, nakikita ko dito is kailangan mo siguro muna ng break or pahinga since ganito nga yung energies mo at kailangan mo munang i-ground yung sarili mo para bumalik sa balance yung energies mo. No? Yun lang, kailangan mo siguro bakasyon or a day off or ilang days or 1 week, depende sa'yo, hanggang ikaw ay makarecover. Yun yung outcome mo. So, pwede ngayong araw na to, parang itatry mo na, alam mo yon yung makahanap ng quiet time sa sarili mo, no? Para alam mo yun, bukod sa makapag-take ka ng break, ay makapag-muni-muni ka, makapag-isip-isip. Okay? So, ayan. Ayaw mo muna sigurong, i-detach mo muna yung sarili mo or magre-retreat ka muna. Gusto mo, makapag-solo ka para makapagpahinga while contemplating and recovering. Okay, so move na tayo kay Capricorn. Hello Capricorn, ito yung gabay nyo for today. Kamusta kayo? Sana kayo ay okay. Kung bago kayo dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, pakitap yung bell icon. At kung bago ka rin sa aking Facebook page, paki-like and follow. At para sa mga additional info, panoorin nyo yung intro. So, ano yung overall energy mo, Capricorn? Meron kang Queen of Pentacles. Wow, ang ganda ng overall energy mo, Capricorn. Ang ibig sabihin lang itong araw na to is magiging very productive ka. No? Magiging successful tong araw mo. Kung ano man itong mga balak mong tapusin, mukhang ma-accomplish mo yan with confidence. No? At saka alam mo yung magandang magiging feeling mo ngayong araw na to kasi parang marami kang matutulungan. Alam mo yung accomplished is the word. Itong araw na to. Productive and accomplished. Yan, yung main energy mo. Pwedeng you are dealing with kapareho mong Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, no? So, kung meron kang ganyan, ano naman yung challenge mo for today? Challenge mo for today is Seven of Pentacles. So, ibig sabihin, Capricorn, ang challenge mo, pwedeng maging mainipin ka ngayong araw na to. No? So, may tendency na, na iinip ka dyan. Kung ano man tong bagay na to, parang hindi mo na mahintay kung kailan mo ba makukuha yung reward, kailan mo aanihin yung dapat mong anihin dito. No, ayan. So, pwedeng, alam mo naman na aanihin mo yan eventually, pero parang minsan nabobore ka na or naiinip ka na dito sa hinihintay mo or ginagawa mo. So, yan yung challenge para sa iyo. No? Pwede kasing iba sa inyo dito nag-aalangan kayo kung maghihintay pa ba kayo or hindi na. So, ayan. Pwede yan yung nagiging challenge, yung dilemma nyo ngayong araw na to. Ano yung outcome? You have the Death card. Oh. Huwag kang mag-alala kasi alam mo kung ano itong hinihintay mo. Matatapos yan ngayong araw na to. Within the day. So, kailangan mo lang maging patient. Yun yung challenge mo. Paano maging matiisin or dugtungan mo pa yung pasensya mo na maghintay. Kasi,
definitely, may hihintayin ka naman eh. May reward, may aanihin ka dyan. O, kailangan mo lang. Pero ayan, no, nakita ko may mag-e-end. O, yan yung outcome. No? Ibig sabihin, matatapos din yan kung ano yung hinihintay mo ngayong araw na ito. So, maganda. Okay, lipat na tayo kay Cancer. Hello Cancer, kamusta kayo? Sana kayong lahat ay okay. Kung bago po kayo dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. Pakitap yung bell icon. Kung bago ka rin sa aking FB page, pakilike and follow. Para sa additional info, messages, panoorin nyo yung intro. Ano yung overall energy mo ngayong araw na to, Cancer? Yung meron kang Knight of Cups. Knight of Cups. Okay. Alam mo, ang challenge, ang main energy mo is, paano mo i-approach itong person na to para sabihin yung totoong nararamdaman mo. Ito yung challenge mo. Ay, yung pinaka main energy mo. No? So, ayan. Parang parang ready ka na. Yung energy mo today is ready ka na. Gustong-gusto mo na sanang kausapin to. Gustong-gusto mo na siyang lapitan, i-approach para sabihin yung sasabihin mo. So, ayan. Pagiging excited, pagiging eager na i-express yung sarili mo, whether this is a romantic encounter or hindi. Anything, kung ano man topic yan, romantic man o ano. Basta, you are very eager na makipag-usap dito, i-approach tong person na to, no? Para sabihin yung intentions or yung mga nararamdaman mo. So, ano yung magiging challenge? Meron kang the Hermit. Okay. Alam mo anong challenge mo? You are an introvert. No? So, pwedeng sobrang shy type mo, torpe mo, kaya hindi mo tuloy alam kung paano mo i-approach tong person na to. Pero alam mo yun, makailang beses mo nang pinlano yan at it seems na nararamdaman mo naman sa sarili mo na, uy, ready na ako dito. Pero every time na gagawin mo siya, alam mo yun, parang natotorpe ka or nawawalan ka ng lakas ng loob. Yan. So, yun yung challenge mo. Yun yung challenge mo, Cancer. Okay, so pwede may makadil ka water sign, kapareho mo Cancer, Scorpio, Pisces, and Virgo. So, anong outcome? Outcome mo is the 2 of... Alam mo, parang bandang huli, bagsak mo, maghihintay ka na naman kung kailan uli yung perfect opportunity. Ano ba yan? Cancer, paano kung hindi na dumating yung perfect moment na yan, kakahintay mo dahil lang natorpe ka or ewan ko, ano bang reason mo, nahiya ka, bigla ka na lang nawalan ng lakas na loob. So, ayan. So, it seems na yung magiging outcome mo today, pwedeng hindi na naman matuloy ang pinaplano mo, pwedeng hindi mo na naman masabi yung sasabihin mo, and then maghihintay ka na naman ng ibang araw o ibang opportunity. Okay? So, ayan. Make up your mind. Lakasan mo yung loob mo. So, move na tayo kay Scorpio. So, Scorpio, kamusta ka? Ito yung chika sa araw mo ngayon. Ito yung gabay mo ngayong araw na to, Scorpio. At kung bago ka dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. Pakitap yung bell icon. Pati rin sa aking Facebook page. Kung bago ka doon, pakilike and follow. For additional info, messages, panoorin nyo yung intro. Overall energy mo, Scorpio, you have the 2 of Wands. Oh, so, alam mo yung overall energy mo, may mga plano ka na eh, alam mo yun? May naiisip ka na, may mga plano ka, pero takot ka pa rin mag-take ng risk. Takot ka pa rin sumubok. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ma-execute itong mga plano mo. So, in short, parang nandyan ka pa rin, hindi ka pa rin umaalis sa pwesto mo. Kasi, yun nga, hindi ko alam what's the main reason bakit ayaw mo mag-take ng risk. No, ayaw mo ba magkamali? Or takot ka mag-leave ng comfort zone mo? Yan yung main energy mo. Ano yung challenge? Challenge for you is the Hermit. Oo nga. Alam mo, yung
Hindi mo kasi ewan ko, siguro nagre-rely ka lagi because of your experiences in the past na palagi kang binabakapan or palaging may mga taong sumusuporta sa'yo. So, nakikita ko, etong challenge mo is siguro takot ka na mag-isa or hindi mo alam kung kaya mong mag-isa. So in short, pwedeng hindi pa ganun ka strong yung confidence mo or pwedeng hindi ka pa ganun ka-independent, no? So parang yun. So kulang ka ng confidence sa sarili mo at saka takot ka nga na mag-isa. Yan. So siguro nga kasi nasanay ka na may support system palagi sa paligid mo. So yan yung challenge mo. Okay? So, you have to overcome that para maging successful ka. Kasi, without failure, there is no success. Lagi namang may kaakibat na, kumbaga, trial and error ang success. Hindi pwedeng maging successful ka na lang pag dilat mo, successful ka na. Hindi, kahit na you did not even try or hindi ka nag-fail kahit kailan sa buhay mo. Yun, kahit sino sigurong tao naging successful, dumaan sa point na nakaranas din sila ng failure, no? At some point in their lives, nagkaroon pa rin ng failure yan. So, yan yung isa-isip mo. Ano yung magiging outcome? So, pwedeng may Virgo energy dito, ha? May encounter mo today. Outcome for you is the 7 of Swords. Okay. So, pwedeng ang ibig sabihin kasi nito, dahil siguro, takot ka mag-risk or parang naghahanap ka ng way. Ibang paraan, hindi yung typical. No? Baka may tendency na gumawa ka ng shortcut or yung mga focus-focus na hindi naman dapat. Alam mo yung parang instead na sumunod ka dun sa tamang proseso, parang magsushortcut ka or halimbawa, to pass the exams, hindi ka nag-aaral pero gusto mong pumasa. Gagamit ka ng kodigo, yun, hindi ka nakapag-review. Yung mga ganun tipo, nagagawa ka ng mga bagay na hindi naman dapat. Dumidiskarte ka, pero yung diskarte mo is lihis dun sa tamang proseso or yung tama dapat na gawin mo. Yan, unconventional yung approach, no? So, yan yung magiging outcome mo na nakikita ko. No? So, para lang alam mo yun, masabi na nagawa mo to or makasabay ka or makasurvive ka, gagawa ka ng yung mga ganyang tipong gawain, no? Yung hindi naman dapat ginagawa. Yan. So, move na tayo kay Pisces. Hello Pisces! Sana kayo ay okay. Ito yung gabay nyo para sa araw na ito. Kung bago po kayo dito sa aking YouTube, paki-subscribe and tap the bell icon. At kung bago ka sa aking Facebook page, paki-like and follow. Para naman sa mga additional na info, panoorin nyo yung intro. So, ano yung overall or main energy mo, Pisces, ngayong araw na to? You have the Chariot. Ganda. This is a card of victory. Ayan. So, if you are wondering, Pisces, kung matutuloy ka, o kung ano man yung bagay na yan, matutuloy 100% with the Chariot card. Yan, yung main energy mo. Ibig sabihin, magiging successful tong araw na to or magiging matutupad yung gusto mong mangyari. Kung may lakad ka, matutupad, no? Successful yung gagawin mo with the Chariot card. Kailangan lang wag kang ma-confuse dito kung if ever na mamimili ka, no? If ever lang. So, pwedeng may Cancer energy nga pala na makakadeal ka, Pisces, ngayong araw na to. Ano yung magiging challenge? The Star. Oh. Okay. Alam ko na. Pwede nga palang merong Aquarius energy, Cancer and Aquarius, no? So, yan, wag ka na mag-alala kasi lumitaw na, Pisces, yung Chariot. Ibig sabihin, tuloy na itay. Kung ano man tong bagay na ito. No? Kasi yung challenge mo dito, parang hindi mo alam kung mag-hold on ka pa ba dito sa inaasahan mo. Yun yung sinasabi ni Star card eh. Pwedeng yung iba sa inyo, nawawala na kayo ng pag-asa or iniisip nyo kung
Matutupad pa ba to balang araw? Mangyayari ba yung gusto nyo mangyari? Pagkakaloob ba tong wish ninyo? So yan yung challenge ninyo. How to hold on dito sa bagay na to na hinahawakan mo, ayaw mo sanang bitiwan. Pero dahil lumitaw yung Chariot, ang ibig sabihin lang, this is a yes, this is a wish come true, a fulfillment, or victory. Oh, so yan, tanggalin mo na yung mga doubt mo. No, kung mangyayari pa kasi tuloy na yan with the Chariot. Anong outcome? Ay! Sorry, nahulog. Ano yung magiging outcome? Para kay Pisces. Outcome mo is the High Priestess. O yan. Nakita ko dito, siguro hanggat hindi natuto, alam mo yun, hanggat hindi ka pa sure ball dito or hanggat hindi nangyayari is magkikeep quiet ka muna. No? At saka mo na lang ipapangalandakan kapag talagang hawak mo na or nangyari na or sure ka na wala lang kawala. Okay? Yan. So, hindi mo muna alam mo yun, wala mo ng spoiler alert. Ibig sabihin talagang ikikeep mo muna ito hanggang hanggang wala pang matinding resulta or i-announce mo na lang siya once na successful na or nangyari na itong hinihintay mong mangyari. Okay? So, ito yung energies ninyo. Thank you so much for being here, all signs, at kita-kits sa ating next reading.